Kung ako ang magpresidente, sinabi ko sa inyo ngayon, huminto ka. Kapag hindi ka naghinto, anong gawin ko? Ako, sabi ko, pobre lang ako. At makikita naman lifestyle na punta kayo ng Davao, punta kayo sa bahay ko. Wala akong ipagmamalaki. Pero wag ninyo akong hiyain. Nakakalalaki ka lalo na kriminal ka. Tapos sabihin ko sa'yo, hinto, umalis ka. Pag hindi ka talaga naghinto, kalimutan ko nang sabihin ko. Alam mo, I will not hesitate to use the military and the police to go after the drug lords, the criminals, yung mga hudaper, kidnapper, including yung mga police na gago. Nandyan sa krimen, patay sila. In Manila, ganon. Ibang probinsya, ang masakit dito, they have invaded the rural areas. Dito noon sa mga may mga bata lang kung saan-saan. Because yun ang vulnerable. Ngayon, umakyat sila doon sa bukid, pati baka, baboy ng mga farmers na wawala. Yun ang masakit sa akin. Talaga. Nasasaktan ako para sa tao. Di ba sinabi ni David Lapus, I do not pretend to be a nationalistic guy. But to me, everywhere, this is very important. More people, listen to me carefully. Dabs, graduate kami sa San Beda, 72. Brad ko pa yan. You know, we have to build a nation. Isa lang. Isa lang, Brad. Si Dabs Mamaw, si Maranao. Isa lang ang nation. But we have to make it good. Itong mga promises nga, walang nagawa. MRT, ginawa yan. Panahon nila noon, maganda pa yan, bagong gawa. Ngayon siguro, there's about mga 16. Ang kanilang mga coaches na bago, na dyan na sa yard nila. Yung bagong mga, ang tigahila na makina, wala. Anong klase? Putang ina itong gobyerno to. Bakit ninyo ginaganon ang tao? Sumitomo built it. God damn it. Ang repair and maintenance, binigay rin sa gumawa ng train. Tangina itong Rojas na to, yung na DOTC, sinabi niya kay Bitanggol, yung manager ng MRT, umalis ka dyan, gumawa ka ng korporasyon sa labas. Kasi yung repair and maintenance, it's 3 billion a year. Kinuha ni Mar Rojas, binigay kay Bitanggol, kanilang korporasyon. Ano ang nangyari? Nahulog ang train, tumirik ang train, wala nang. Makita mo ang Pilipino, 4 people abreast. Yan, 2 kilometro. Diyan ako nasasaktan. Baka alam mo bakit? Putang ina, Pilipino ako. Ano ba? Tapos ganunin mo ang bayan ko, ay magkaletse-letse talaga tayo. Kasi noon, gusto ko na nga tumalon doon sa NPA. Kaya kung nabata lang ako ngayon, at estudyante ako, wala na. Nandoon na ako sa bukid. Really? Wala na. Hindi ko masikmura itong mga putang ina to. Kita, bakit ko tinamaan si Pope? Hindi ko naman talaga tinamaan si Pope. Na-splinter lang yun eh. Minsan, yung bunganga ko nga. Nakita ko ang mga tao. You must be really awfully stupid to do it to the Filipino people. Noon si Ramos, Epic, dinala niya doon sa Subic. Sinaran ang Subic and everything was okay. Dito, sinaran ang EDSA. Sinaran ang Dewi Boulevard. Ang tao naghirap, pinababa nila, sinira nila bigla, sinira yung lahat. At ang tao nagbabaan sa kotse, sa bus, lahat na. Yung iba tumatay dyan sa sidewalk, ang mga babay umihi na ng palaka. Pabagaan na lang nawang tawag.
Pakapala na lang ng muka. Ano, kaya ako nagsabi ko, I have so many, kaya ako sa good manners and right conduct sa grade 4, 72 lang ako noon. Buti nagdala. Buti doon kay general average, kay kumpor, kagaya ng bar, pagsa ka isa, wala na. No more Duterte. But, you know, you can listen to my epithets. You can even learn how I would curse a person. Swearing. Pero ito totohanan. Look at my back. Tignan ninyo sa likod ko, sa bugaga ko, tignan ninyo yung Pilipino. You will see a Filipino on bended knees, hungry and sad. Talaga totoo dyan. Kaya ako, kuma presidente, doon natin, Mr. President, iya ko lang. Ako, doon lang sa Malakayan, doon lang sa opisina. I will hear this. Siguro mga generals. Tapos yung diplomatic corps, and a few. Tsaka hindi ako magpakain. Drinks will be served. Hindi yung liquor. Gusto mo, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Cosmos. O, totoo. Hindi ako nagbibiro, ha? Ako, pag sa Davao, pag binibitawan ako ng salita, yun. Pero sa gabi, may parte ako. Pero exclusive yan. I will throw a big bash to celebrate my victory, but it will be limited purely to the Filipino. At malalaman lang, hindi ko kayo imbitahin kasi puta hindi kaya to. May yayain lang ako na, basta malaman lang ninyo, those who are deserving for our attention and care. Doon tayo bababad. Tao muna bago yung mga infrastruktura mo. Pakainin ko muna ang Pilipino. Now, ang problema nito, ang El Nino is creeping throughout the country. And may I remind everybody that we are in Asia, tinatamaan ang Vietnam, Thailand, pati Laos, the traditional market na doon tayo nagbibili. Tinatamaan na rin sila at baka magkulang and there will be a shortfall of food. My problem now in the next 3 months, pag hindi umulan itong, wala talaga ngayon. Kaya yung drone na yan, barilin ninyo. Ay, ano yan eh? Alien. Sige, barilin nyo. Alien, wag kay baka sa ano yan. Para kay pastor yan. Yan. I have to provide para sa mayaman o mahirap. Especially ang mahirap, I have to, this is the equation. There must be food on the table that is available and affordable. Yan ang problema ko. How to come up with that equation, I really do not know. Sana may maiwan pang pera dyan sa gobyerno. Pero pag hindi, at naubos yan, asahan ninyo kayong lahat. Wala na, pasok ko kayo lahat dyan sa ninyong detention na pinakamaliit dito. Mahaba na daw masyado ang speech ko. Gusto na ninyong umuwi ako, okay na ako. Sige, atake muna, atake. Wala yung ano. May galit talaga dito kay do not vote for people who defend criminals. Yan ang mahirap. You know, as mayor, I have to take care of a community. And if you are there sa human rights, you have to take care only of one idiot criminal. Ano pa ba ang gusto mo patayin ko? Gusto mo, sa harapan mo, katayin ko yan. Magkaiba ang trabaho natin. So, ganito nga.
even if it cost me my life, honor, and the presidency, I will do it. I will do it. Tingnan mo, sabi ko, dito madala ng dito madala ng bukas-bukas. Wala to. Ito ganito ha, makinig muna kayo. O alam ko, tumimik ka dyan. Kalimutan mo muna yung batas ng human rights, revised penal code, o whatever presidential decree. Kalimutan mo muna yung mga regulasyon ng tao, human beings. Look at the sky, and there you will talk about the eternal justice of God. Ito ha, para mabasa ninyo, para sabihin niya, mag-martial law, mag-atong si Duterte, revolutionary. No, I won't do it. I won't do it. Sinabi ko lang, pag kayo dyan nag-mutiny, at talagang mag-revolutionary ang government ako. Because you destroy government, I have to protect it. Ngayon, tayo lahat may reliyon. Tanong ko kayo, what gave you the right? By what right dito sa universe na ito? Sa kalakawang langit, bakit ka magluto ng shabu, ipakain mo sa mga anak namin, and you destroy their lives forever? Sagutin mo ang putang ina kasi papatayin kita. Ganon yan eh. Ganito dito, I was in San Pedro, Laguna. Ito, nagsasalita pa ako. Anong kasalanan ng nanay ng bata? Anong atraso ng tatay sa iyo? Bakit mo sirain ang katawan? 12 anyos, 1 year old, 18 months. Bakit mo gawain sa anak ko? Anong kasalanan ko sa iyo? O kano, wag mo na yung batas. Putang ina, sagutin mo ako! Eh, pag hindi putang ina, yayariin kita. Ganon. O ngayon, may batas. Only if the laws of the land are enforced. And I intend to enforce it. Gusto ninyo ng due process, presumption of innocence? By all means, I will give it to you. But I will never allow you to destroy the children or my country. Nakaposta ang buhay ko dyan. Diyan tayo magka-diferensya. Hindi ako kaya dal-dal-dal, person order, let's say. Halika dito. And I will order the military and police. Exactly. Ganito yan. Wala nung tuloy. Ay, matanda na. Pag ano lang tayo, mag-usap lang tayo. Just ang hiniin ko sa'yo, follow the law. Ikaw, ang advice mo sa inyo, sa amin, Mayor, follow the law. Wala tayong gulo. Just follow the law. Huwag ka mag-hold up, huwag ka mag-squat, huwag ka lalat. Do not create an environment of fear and hate. Ang problema, yun lang itong si Rojas, pati si Presidente, they are promoting hatred and division in the people. Para bang sila na lang, as if sila na lang ang partido nila that is all that matters in this world. Kaya sabi ko, I will not die if I do not become the president. Pero itong mga to, see how they are trying to promote divisiveness in this country. Mabutit na lang ito si Po, kaya may ano talaga. Kaya kung sabihin lang ni Marojas ngayon, magpunta siya dito, at sabihin niya publicly, Mayor, maawa ka sa akin, mag-withdraw ka. Mag-withdraw ako. Padaanin mo ang buang. Pero mga pulis, pag nagdatingan dito, kayo ang bugbugin ko. Pahiya tayo dyan. Hindi, totoo. So yan lang. And last is, I have to go. There will be no corruption in government. There will be a clean government. Ay, kayo, ay maniwala sa akin, pumunta kayo ng Davao.
Pag sinabi ko ipakain ko yung bala sa'yo, kakainin mo talaga yan. Maniwala ka. Ah, marami na yan. Lalo na yung mga, tawag nitong mga putang inang, ito yung barkers. Paano ng pasahero, hawakan yung puwit, hawakan yung kunwari pa. Kaya pag makita, lagay mo yung kamay mo sa, lagay mo taga-Davao. Taga-Davao dito. Lagay mo. Lagay mo yung kamay mo sa bumper. Tangina, magliparan yung kuko. Sige, magdukot ka pa, ganun ang kamay. Ano naman, idukot mo dyan. Minsan, plansat talaga. Inang yan. Tingnan mo, pati criminal behave doon, nakakampanya sa akin. Wala, kung din silang gawin. Patay. Worried talagang anak ko. Alam mo ito, siyempre, laking anak mayor. Ang 4-piece daw, huwag kalimutan. Anak, hindi ko kalimutan yan. Alam mo ito, tingnan mo, takbo ng ulol ng feudalismo. Tingnan mo, para talagang yung landowner, sugar baron, pag ako ang hindi na halal, ninyo, pagka-presidente, yung 4-piece, wala na yan. Lukol. Buang ka ba? Pera mo ba yan? Bakit ka masalit? Ganun. Kayong mga mag-araro kayo ng 5 hektarya pag hindi wala kayong kain itong. Ganon yung mga sugar barons. Ganon yung mga mayaman, mga elitista. Kaya yan sila takot. They're banding together. And maybe sabi ko nga, papatay niyo ako. Tang ina niyo. Bakit? Sino yung takutin niyo? Ako? Ayan ako, mamatay ako ngayong gabi. Sana manalo si Alan, anak ng witing. Hindi, ganito ha. Magprangkahan tayo. Ito totohanan from the heart. Pag hindi ninyo iboto si Cayetano, huwag na lang kayong bumoto sa akin. Useless rin. Ano ito to? Kasi kung may presidente, kung sino yung buang na yun, puta, wala yung gawin kundi magdasal dyan sa katedral na mamatay ako bukas. O kaya magplano kung paano ako titirikin. At least si Alan, I can talk to him. At pag manalo, sabi ko, mamili ka. Foreign Affairs or Department of Justice. Alin dyan sa dalawa, it's for your taking. I-believe ako may utak. Guwapo, tisoy. Baka magkamana pa Amerikano po. Tisoy. Tayong mga natibo, iba tayo. Dito lang tayo banda. Huwag tayo mga elitista na yan. Kung anong pinagsasabi. Graft and corruption, Mr. President. When? Ikaw, Presidente, ka hindi mo alam kailan ako nag-graft and corruption. For the last 40 years, ako prosecutor, vice mayor, mayor, congressman, kailan pa ako nagnakaw? Tingnan mo yung record mo sa gobyerno mo. Kayo, tang-inang yan. How dare you? How dare you magsabi corruption at dictatorship? Talaga. Kung magplano ka ng kudeta kasama mo si Trillanes, I will declare a revolutionary government. Ngayon, ibalik ko yung death penalty, baka kayo, ayan ready na pala. Huwag mong alisin din, kaya na ang gamitin natin. Ito nagbibid. Alam niya matanda na tatay niya. Huwag ninyong alisin yan. Kaya dyan na natin itaas. Putang ina kayo. Corrupt ang puta. Kaya kayo, gantin niyo ito. Kayong lahat. Hindi ako, I'm not trying to, pero kayong lahat, na you looked at government, hopeless na kayo, panahon na ninyong gumanti. You'll have the pleasure of seeing them down. At saka kayong mga negosyante, at matama naman,
Just do not lie to me. Wala na. Huwag mo lang akong, tapos sumbong ka ng sumbong, yung pala hindi ka nagbabayad ng sakto, talaga. Masampal pa kita kung ganon. Talaga. Pero sabihin mo, Mayor, ito ang, wag ka na, tapos ito, and I will call him, and I'll fire him right in front of you. Umalis ka sa gobyerno, pag hindi, yayariin kita. Umalis ka. Huwag mo lang akong, do not lie to me. Ayaw ko yung, sabi ko lang na totoo. It will be a clean government. Yan customs, kaya tayo customs, ha? Kaya mga taga-customs. Nandiyan kayo. Pagdaan namin, paglabas ng aeroplano, Congressman, yes sir, labas yes sir. Putang ina, 1 train yung cargo. Nandoon pa sa Hong Kong yung buntot, putang ina niya. Sige, lawa, pasok. Mayor Duterte, yes sir. Sige sir. Ang ina pag-ordinato. Gusto mo? Bakit marami itong perfume? So hindi pwede yan. You do not do that to the Filipino. Do not do it to the Filipino. Magka-diferensya tayo, sa totoo lang, baka hindi nyo ako kilala. You might want to start your research sa Davao. Kasi marami talaga akong pinahiya sa Davao. At nananampal talaga ako ng tao, sa totoo lang. Nananampal talaga ako ng tao pag hindi ko gusto yan. Kaya pag sinabi ko, bakit ka nagbibenta ng shabu dyan? Alam na ninyo, delikado. Alam na ninyo sa bunganga ko. Narinig na ninyo. Ito mga elitista, wala, Marcialo. Bakit? Gago ba ako? Marcialo, kausapin ko nga yung lahat MIMN pati NPA. So what's Marcialo for? Marcialo is really to meet the challenges of the revolutionary France. But you'd notice I never included sa criminality, sa drugs, itong tatlo. Why? Because sa Mindanao, talagang totoo yan. Historical injustice. So, ang NPA matagal na. Hanggang for as long as there is injustice, nandyan talaga yung left. Magpaniwala kayo, pag nandyan pa yung injustice. The cure of all of these things is that you build a society and a government that is responsive to the needs of society. Ang pinakamarami dito, it's about almost 85% ang talagang mahirap, lalo na sa countryside. Unahin mo muna yan. Huwag na yan munang mga, except itong MRT because people have to move. Yan, hindi ko talaga mahinto. Pero yung sa probinsya, mga mega, ito lang, yung mga dikes, dams for the farmers. Kaya ang priority ko is really education. Importante talaga education ng mga anak natin. Education, bubuhos ako ng pera dyan. Then health. Medisina, yung inyong district hospitals, yung city health, I will call them one meeting sa Araneta. Magkasya yan lahat. Okay. One word, text ko lahat sa inyo. Yan nga. STOP. Lahat. STOP. Ito, lahat. Stop your corruption, your foolishness, give it to the people. At meron ako mga tao na naisipan, these are not really. But maybe you'd be asking me, bakit maraming military? Ex-military men. Alam mo kasi, it is my sad experience. Sa Davao, pag may baha, sunog, tawagin ko ang disaster ko. Walang makatalo sa aking disaster. Sa aking security, puro kamera ang Davao, 175. Hindi ka makalusot sa akin. Ayan ang sa akin. But, minsan magsunog, may baha, tawagin mo ang Saan si Saan yung chief ninyo? Sir, wala pa, nag-inuman siguro.
Ang military kasi isang sabi lang, gawin mo yan, susundin yan. If the military man thinks that you are right, and what you are asking him is right, he will do it. Pagpakamatay yan. So karamihan dyan sa mga directors would be military men. But I will look for a customs pati, o kaya i-abolish ko na lang yung customs pati BIR. Sang-ayon na lang kayong bigay. Pareho na lang kayo sa pare. Sige, kubra dyan. Wala naman nangyari. Hindi mapalitan yung hero doon na butas. Pader, tumahimik ka dyan. Hindi lahat. Hindi lahat. Ano to? Yes. Saan? Dito sa right side. Tingin rin ako sa, hello, right side. Okay lang. Ito yung strategies ko. Tumulong ng nanay. Umuwi kayo sa Bulacan. Taga Bulacan to. Taga Bulacan ito. And, well, of course, ilan ang beses narinig nila yan? Saan kayo? Oo. Dito na ako, may maganda dito. Bakit yung sinabi na dito pala ninyo kinorner na maganda? Ay, ma'am. Lex Taliones, the best! Lex Taliones, the best! Lex Taliones, the best! Ito, San Beda. Mabuhay ang San Beda! Wala kayong ginawa ko din mag-inom dyan. Sa Mindiola kayo palagi. Kaya mag-uwi na tayo. Ang gano'n na lang. Sabi ko nga, I'd like to be serious now. I said I do not have the extra qualifications to be really a leader. What I have is an ordinary leadership. If I can lead this nation to, hindi naman greatness, but I would like to promise you a comfortable life under me. Komportable lang. Makakain at saka wala masyadong krimen at yan droga, I will suppress it to the barest minimum. Mari lang. Na wala akong qualification. Ako 75 lang, totoo lang. From kindergarten to high school, it was always a 75 cliffhanger. Yun lang ang grado kong nalaman. Kasi nung kindergarten ako, 75, pero umakyat naman ako. So sabi ko, hindi pala masyado kailangan mag-aral. Grade 1, grade 2, basketball, hunting-hunting dyan. Grade 3, akyat. Grade 4, kasabay ko lahat ng klase. Pati yung mga bright, akyat kami. Sabi ko, pagdating namin sa high school, the moment of truth na, kasi pa-college na kami. Ang valedictorian namin si Jesus Duresa, yung peace process cabinet member ni Arroyo, pati ni Ramos. So, kinuha namin yung card. Sabi ko, kinuha ko na yung akin. Sinilip ko, putang ina, 75. Tapos dumating si Duresa. Sabi ko, Jess, can I take a look sa card mo? Bali, gusto mo man ng kapatid? Dalhin natin to. Dito ka na sa akin. Quincy. Kung ibinigay ng ina ito pati amat, tatanggapin ko talaga to. Ito, sige, ano. Yung sus karami. Aram na yan nila. Shading daw sa left side. Alangan ko yung mag-shade ng walang, pero baka manalo si Ruhas, bantay kayo sila, kayong lahat sa well, anyway, gano'n, tingin ko kay Jess Doresa, putang ina, 94. God,
Sabi niya, iyo. Sabi ko, wala pa. Hindi ko pa nakuha. 25 eh. Maya, huwag kang nak. Nandoon si ate, oh. Tidalhin mo, te. Sabi ko siya, may kapatid ka na. Tapos, graduate kami, congressman siya, ako, prosecutor. Ordinaryong piskal lang ako. Tapos, he became cabinet member, ako, mayor. Tapos, he went national talaga. Ako, local. Pero alam mo, sa totoo lang, pagka nagdisgrasyahan, there is the imponderables of life, they call it. Yung hindi mo nakikita sa future. You cannot really ponder because imponderables na. Pero pag nangyari ang imponderable sa buhay, just Doresa, cabinet member, national prominence. Pero kung magkadisgrasyahan, itong 75, presidente sa Pilipinas. Sige. Minamaliit ninyo ako. Ilan ang cum laude dito? Cum laude? Summa cum laude? O valedictorian dyan? Sino? Sinong pumasa na ordinaryo lang? Yung tama-tama lang. Bakit ba kayo magpilit-pilit sa mga valedictorian, warton-warton? Dito kayo sa 75. Marami tayo. Yes. Well, anyway, we have to go home. It's a bit late. Actually, I have to go back to my city tonight. So, mayroon pa rin akong kaawa naman yung naghintay sa akin. Nagrally-rally rin sila doon. Quite a big crowd, actually. So, I have to race against time and be there just to be, para rin magpasalamat sila, nakita nila ako. But what I can assure this nation, the Republic of the Philippines, is that yung pag-ibig, that would not be a cut sword for me. I will deliver to you ano ang dapat sa tao. I will make sure that there is no corruption and I will make sure that we can correct. Just give me time. Just give me time. Tomorrow, people, just give me time. Bigyan ako konting panahon para makatindi ako. Ang MRT, I will say, nandyan na nga yung coaches, pero tigpaghilang tanginang gobyerno. Wala. So gusto ninyo, total wala marin kayo trabaho karamihan, magbili na lang ako ng lubid, hikot ko doon sa train, tapos kaswa lang, day-to-day salary. Kayo na ang maghila, mag-jogging na kayo dyan sa ano. Para magamit yung yawang coach doon. Until now, it's failing, and it will fail. Simply because, alam mo kasi let me explain. There is something really very, ano bang tawag nito? Yung magkaroon sila ang tao, magkaroon ng metamorphosis from a caterpillar to a butterfly sa utak pag mapolitiko. Pag-abot nila dyan sa pwesto, maging mayabang, magkaroon na ng maraming kotse, parito kay Trillanes, si Travers, 4 yan, uniforme, pareho. Parehong model. Itong mahal na ano? Mga expedition na. Ako, taga Davao. Tanungin ninyo sa Davao. 1988, pick up ako. 2016, kaya nakapunta Davao, kita nyo, pick up pa rin ako. Kita mo itong mga putang ina, mga Mercedes-Benz. Saan ninyo kinuha yung pera? Sweldo. I was once a congressman. So I was really forced to buy something for my mobility. Ang binili ko, ang maabot lang sa amortization ng sweldo ng congressman noon. Ang akin, adventure. Adventure lang ako. At saka hindi ako magamit ng 8. Alam mo bakit? Nakukurnihan ako. Tumataliw ang balahibo ko. Kasi pagbaba mo ang mga tao nakatingin, tingin ka, sino itong gwapo, itong gago. Magnanakaw rin ito. Kaya wala. Makita mo yan.
ayaw ko I do not want to blurt out things which I cannot do, but you just watch me. Tingnan lang niyo po. I am not asking you for years. That ain't good enough. I'm not asking you for months. I will start right there when I assume the office. Weeks lang. Putang ina, tumahim. Everybody behaves. And I will go after for the corrupt lahat. Somebody has to answer for all of these things that's happening to the country. And why is it na pati police dito sa Maynila, you are into organized crime. You are the ones who are distributing this yabo almost in Metro Manila. Putang ina kayo, bantay kayo sa akin. Bakit ganon? Bakit ganon? Kaya ako, pasensyahan na lang ninyo ako, kasi that is the usual, pati nakakawa. Ang una kong increase, doblado kaagad, sweldo ng police, pati military. Ngayon, I expect you to go straight. Kayong nasa droga, putang ina, papatayin ko talaga kayo. Tingnan ninyo. Kaya wala akong pasensya dyan. Wala akong middle ground dyan. Either you kill me or I will kill you, idiots. Huwag ninyo akong bulahin dito. Lahat ng kidnapping, anong klaseng pulis ka na harap-harapan sa EDSA, mag-kidnap kayo ng tao. Pabili ka ng kotse, yung driver mo, sunugin, di mo lang, dito, sabi ka lang 100 Chinese, na kinidnap na Filipino-Chinese or nationals, maghingi ng ransom. Tapos wala na. Nihinuhay. Sana yung tao, wala na. Kaya ganon, hindi talaga tayo hindi ko matanggap. Sabi ko nga, I am staking my life, honor, and even the presidency. I will do it. Itaga mo yan kung saan mo itaga, sa bayag mo o sa puwit mo, putang ina ka. Stop it because I will do it. Maraming salamat po.